What to do, Tita El? Super bait at professional ang pogi naming department head sa office. He is just 33 years old, single and available. Rar. Pero eto nga po, may policy sa office na bawal magkarelasyon ang mga magkakaopisina. Ganon? One time na pumunta ako sa pantry nang nag-overtime ako sa work, nakita kong kahalikan ng department head namin ng isang female employee mula sa kabilang department. Hindi naman po nila ako nakita ko sila, pero what to do, Tita El? Silent night na lang po ba ang drama ko or HR is the key? Key witness, Agnes. Agnes, alam mo minsan, kahit na ikaw ay naka-witness ng mga ganyang klaseng bagay-bagay, isipin na lang natin na 1, they are old enough to know what they are doing, 'di ba? Number 2, ayan, mga adults na sila. Number 2, maya halikan sila ng halikan sa pantry, hindi nila alam may CCTV pala doon. So, hindi mo na kailangan magsumbong sa HR unless hindi gumagana ang CCTV. At pangatlo, kahit hindi ka pa nila nakita, how sure are you na kapag ikaw ay nagchuchururut sa HR, hindi name drop ang pangalan mo? O hindi ba? So, hayaan na lang, kung akong tatanungin nyo, hayaan nyo na lang silang dalawa. Kung gusto nila ng patagong relasyon o baka fling-fling lang yan, maybe they just want a little excitement in their lives. And if they're both single, hayaan natin silang maglangfungan sa pantry. Oo, hayaan natin sila kasi wala namang bahong hindi umaalingasaw, sabi nga ng mga mosma o ng mga marites of social media. Ay lalo na pag penoy ang kinain mo. Di ba? Lalo na pag penoy ang kinain mo o kaya yung nilagang itlog tapos ang haba ng journey ng bus. Remember nung hindi pa natatayo yung mga yung mga SC Tex TP-Lex na yan? Ang haba pa ng biyahe papuntang Baguio kasi sa MacArthur Highway tayo lahat dumadaan. Tapos laging may umaakyat nagbebenta ng itlog ng pugo, itlog ng manok na nilaga. Ayun! O, tapos di pa uso yung first class noon. Wala pa CR, ordinary lang at saka aircon ang uso. Pag natapat ka doon sa aircon at may kumain ng itlog, at gano'n na nga ang nangyari, ay, nangamoy ang buong bus. Hindi ba? Minsan naman, wala kang ang nakasabay na kumakain ng itlog at napadiglow. You know diglow? Dighay, yung ganyan. Tama, ang diglow ay hindi, dighayan. Yung diglow, diglow. Kasi dighay, nasa taas. Diglow, dun sa baba. Yun, ang diglow. Minsan wala kayong nakakasabay, di ba, na nadidiglow. Pero, minsan may nakakasabay naman kayong mahihiluhin. Ay, anong nangyayari? O di syempre, may lumalabas di sa bibig. Di syempre, iba rin ang amoy nun, mga sim-ngasim. Kaya nga, going back, Agnes, key witness Agnes, wala namang bahong hindi umaalingasaw. Hayaan mo na lang, hush-hush ka na lang. At alam mo, i-enjoy mo rin yung sikretong alam mo. Keep it to yourself. Hindi ba? Kasi exciting yon na hindi nila alam na ikaw pala ay may nakitang ginagawa nila. Diba, Agnes? Hamo silang dalawa, matatanda na yan, alam na nilang ginagawa nila, ha? Hamo sila. Okay, next! Sabi ni, wow, ang ganda ng pangalan. Tarat. Loveliness ang pangalan. Alma Moreno. Naalala niyo yun? Alma Moreno. Tapos nakatango siya. Nagsasayaw pagiling-giling. Alma Moreno.
Moreno, ganun. Tapos ang nagsasabi ng Alma Moreno, si John Robinson, si DJ John Robinson, di ba? O, tapos minsan nagda-drums pa si Willie Revillame at nagra-rap si Francis Magalona. Sumalangit nawa. So anyway, sabi nga nitong si Loveliness. What to do? For the past 3 months, hindi na po kami nakakapag-date ng boyfriend ko. Kahit man lang once a month, nakain sa fast food, wale, zero, nada. Nagtitipid daw siya, kaya tiis-tiis daw po muna. Nag-offer naman ako ng ilang beses na ako na muna ang taya sa dates namin, pero ayaw po niya kasi nahihiya daw siya. Ooh, my pride. Pero, nalaman kong bili pala siya ng bili ng mga piyesa at accessories ng kanyang motor. At ang mamahal pa ng mga ito. I cannot, Tita L, I cannot. What to do? Leave me dateless, Loveliness. Okay, Loveliness. Eto akin lang din to, ha. Ayos na yung ang pinagkakagastusan niya ay motorsiklo. At least hindi babae. Diba? Diba, alin, jowain niya yung motorsiklo niya. Alam niyo yung mga lalaki, ganyan yan na. Naku, sabi ko sa inyo, ang mga boys ganito yan. Pag may bago, hanggat kayang itabi sa kama, itatabi nila yan. Buti na lang yung motor, hindi niya kayang itabi sa kama. Pero hindi mo rin alam, ha? Kung hindi naman kayo together, in one roof, you'll never know yung bagong pyesa, katabi pa niya yun sa sa kama bago niya ipakabit habang natutulog, 'di ba? Kasi para sa kanila achievement 'yun eh. O 'di ba? Level unlocked 'yun para sa kanila. So, hayaan mo na motor na lang ang kinahuhumalingan niya kesa sa ibang babae. Mas ibang usapan 'yon. Pero dahil nahuli mo siya, may aha moment ka dito sa jowa mo. Kausapin mo, sabihin mo, napapansin ko ang dami mo laging bagong pyesa. Yan ba yung sinasabi mong nagtitipid ka para makabili ka ng bagong pyesa? Tapos ayaw mo namang kahit ako na muna yung taya kapag magde-date tayo. Syempre, kahit na motorsiklo lang yan, nakakaselos din kasi mas marami ka pang time sa motor kesa sa akin. O, diba? Baka naman pwedeng pagbigyan mo naman ako, o total bago naman ang piyesa ng motor mo, baka naman pwedeng mag-ride tayong dalawa, ma-feel ko man lang yung fruits of the labor ng bongga, na pinaghirapan mo, na binili mo, na mga piyesa, baka naman pwede tayong mag-ride, o di syempre, brum-brum na kayo nun. Huwag sana kayo magpapa-change oil, ha? Alam niyo yung change oil na nangyari a few years back? Yung nahuli niya yung jowa niya na nasa talyer, may kasamang ibang babae, pero sabi nagpapa-change oil lang siya. Ganon, okay. So, wag sana kayong magpa-change oil, wag ganon. Pero, alam mo maganda, since gusto mo nga ng date, o edi, total nag-broom-broom na kayo, no? Nagmotor na kayo, sabihin mo, ako naman ang tawag mo sa kanya, Han, or mahal. Drive-thru naman tayo, sige na kahit Sunday lang. O, ganun. O, at least kahit pa paano, you spend quality time together. 'Di ba? O, at least he gets to ride his bike o yung motor niya at ikaw naman ay nakaangkas sa kanya. So, 2-in-1 na si kuya mo. O, diba? Yung mga pinaghirapan niyang biniling pyesa, nakasalpak sa motor niya habang ikaw naman ay nakasakay sa likod ni kuya. Syempre, hindi ka sa shoulders nakahawak. Syempre, kung nakalingkis ka naman, bakla ka, diba? Yayakapin mo si Kuya Bells. Ganon! O, kahit pa paano parang date na rin. Compromise is key, ha? Loveliness. Sana hindi ka na maging dateless, okay? Ka magagalit, naku, hayaan mo siya. Di bali ng motor, wag lang babae. Ay, si Queenie, meron din siyang problema. Sabi ng kanyang concern. What to do, Tita L? 2 weekends ago, natakam kami sa iniihaw na tilapia ng kapitbahay namin sa kabilang unit ng apartment.
At dahil open space naman ang bakuran, dahil mala-probinsya feels, malalanghap mo talaga ang nakakatakam na amoy ng inihaw na tilapia. So, last weekend, nainganyo naman kaming mag-ihaw ng family ko. May inihaw na bangus, tilapia, liempo. Inihaw namin ang mga ito sa bakuran namin para pagsaluhan sa tanghalian. Na-enjoy naman namin ang mga ulam at nabusog ng todo. Hanggang sa bandang 5:00 ng hapon, pinuntahan po kami ng taga-barangay. Inirereklamo daw kami ng kapitbahay namin dahil sa usok ng inihaw at ang itinurong kapitbahay ay yung mismong nag-ihaw 2 weekends ago. Nakakairita ha? 'Di ba? Syempre, isinumbong na rin namin sila na nag-ihaw noon. Nako, wag ako. Damay-damay na to. Grill Queen, Queenie. Queenie, baka naman kasi hindi mo binigyan. Baka kasi naman kahit isang piraso ng tilapia, hindi mo binigyan, kaya nagalit. Baka naman sumobra kasi talaga yung usok. Imagine mo, sila tilapia lang ang inihaw, pagkatapos ikaw talaga namang binongga mo, bangus, tilapia, liempo. Baka akala niya magtatayo ka na ng barbecuehan sa bakuran, no? Hindi ba? So baka kaya ka nareklamo. Pero yun nga, kidding aside, wala namang hindi naaayos sa magkapit-bahay. Lalo na yan. 'Di ba? Sabi mo nga open yung kumbaga grounds ninyo, walang bakod, probinsya feels. Sino-sino pa ba naman ang magdadamayan kundi kayo ring magkakapit-bahay? Gusto mo ba 'yon na magwarla kayo habang buhay? Parang ang pangit din naman nun. 'Di ba? So kung inireklamo kayo ng barangay at sinumbong nyo na rin naman sila, ano na yung naging next? O 'di ba? Nagreklamuhan kayong dalawa, di sa barangay na talaga kayo magtuos. 'Di ba? Pag-usapan nyo ng maigi kung hindi kaya ng kayong dalawa lang at feeling nyo magtatalakan kayong dalawa. At baka ito na ang hudyat na magkaroon kayo ng bakod. At hindi na probinsya feels o hindi ba? Di ayusin nyo yung inyong problema sa barangay. Yes, alam ko, nakakairita yan. Kasi 'di ba kaya nga kayo nag-ihaw kasi natakam kayo doon sa inihaw nilang tilapia. Pero siguro hindi rin naman nila na-realize na kaya kayo nag-ihaw dahil nga natakam kayo doon sa aroma, doon sa nalanghap ninyong amoy ng inihaw na tilapia. Siguro kapag nagkapaliwanagan kayo ng maayos, sa tingin ko hindi naman kayo kakareklamuhan na. 'Di ba? Or if this happens again, ganito ang gawin mo. Kunyari, mag-iihaw ka. Yung kahit hindi sila nag-ihaw ha, pero ikaw mag-iihaw ka. Pasintabi na lang siguro muna sa kanila bilang kapitbahay. Katok. O kaya doorbell, kung ano man. O diba? Mars! Mars! Mars, andyan ka ba? Mars! Doorbell nga ako ulit. Doorbell. Mars! Mars! Mars Venus! Venus ang pangalan eh. Mars Venus! Andyan ka ba, Mars Venus? Ay, si paring Saturno pala ito. Kaya pala out of this world ang ugali. Charing. Plar talaga, o diba? Talagang geng-geng na yung slang, diba? Plar! Uy, good afternoon, Plar. Pare, ayan, neighbor, kapitbahay. Okay lang ba? Siyempre, pasintabi lang kami, mag-iihaw po kami, ha? Huwag po sana kayo magagalit. Ayan. Baka meron kayong gustong ipaihaw dyan, eto po yung grill namin. O hindi ba, at least, alam nila kung ganun pala ka-sensitive yung kapitbahay ninyo. Ganun lang, para walang away. Lahat tayo dapat nakikisama sa isa't isa. Pwera lang talaga kung kailangan ng sandpaper ng ugali sa sobrang gaspang, ay talaga iba na yun. Diba? Pero kung ihaw-ihaw levels pa lang, ayan, wag sana tayong magpasuan. Wag sana tayong magpasuan dahil lang sa inihaw na tilapia, liempo at bangus. Okay? So sana nakatulong, Grill Queen, Queenie, pagpatuloy niyo ang pag-iihaw ninyo ng kung ano-ano. Sama niyo na yung isaw, okay? Mga kapatid! Dito tayo sa totoo.
Oo, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang level sa atin. Sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.